Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na ang mabuting pag-uugali ay isang napakadakilang pagsamba at ito ay may napakalaki at napaka-importanting lugar sa Islam. Tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong bagay ang pinakamaraming dahilan na makapasok ng tao sa paraiso? Sagot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul qalb wa husnul khuluq. Ang pagkatakot sa Allah at mabuting ugali. At kanya ring sinabi sa ibang hadith, ma min shay'in athqala fi mizanil mu'min yawmil qiyamah min husni khuluq. Walang bagay ang mas bibigat pa sa kabutihan ng ugali sa timbangan ng mu'min, ng taong nananiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. No? At katotohanan na ang pagkakaroon ng hiya ay isang napakabuting katangian. Ito ang siyang pundasyon ng mabuting pag-uugali at mga magandang katangian. Ang pagkaramdam ng hiya sa sarili sa paggawa ng masamang bagay ay napakagandang ugali. Ito ang siyang pinagmumulan ng iba pang maraming mabuting ugali. Dahil ang hiya ay pinagbabawalan nito ang isang alipin na makagawa ng mga pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. At makagawa ng mga bagay na marurumi at masasama sa mga salita at kilos. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u khairun kulluh. Ang hiya ay kabutihan ang lahat ng ito. Ito ang ulo ng lahat ng mabubuting ugali. Sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islami al-haya. Tunay na sa bawat relihiyon ay may pag-uugali. At ang pag-uugali ng Islam ay ang hiya. At nang tinanong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang tunay na hiya, kanyang sinabi, an tahfada ra'sa wa ma wa'a wal batana wa ma hawa wa an tudkara al mauta wal bala wa man arada al akhirata raqa zinata ad-dunya fadhalika haya'un min Allah. Ang pag-ingatan mo ang iyong isipan at anuman ang iniisip nito. At iyong tiyan at anuman ang pumapasok dito. At alahanin mo ang kamatayan at ang pagsubok. At sinuman ang ninais niya ang kabilang buhay ay kanyang iwan ang palamuti sa mundo. At ito ang hiya ng Allah, hiya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At katotohanan, ang hiya ay kasama sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha hayyun karimun yastahi min abdihi an yabsuta ilayhi yadayhi thumma yaruddahuma kaibatain. Tunay na ang Allah ay mahiyain at mapagbigay. Siya ay nahihiya sa kanyang alipin na kanyang itataas ang kanyang dalawang kamay sa kanya sa Allah upang manalangin at pagkatapos kanya itong ibaba at siya'y bigo. Kaya naman, ang Allah ay kanyang minamahal ang mga taong nagtataglay ng hiya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yakrahu ba'sa wa taba'us wa yabghudul muhlifu fi mas'ala wa yajibul hayy al-afif al-muta'affif. Tunay na ang Allah ay kinasusuklaman niya ang pagpapakita na pagiging mahirap at pangangailangan sa mga tao.
At kanya ring kinamuhian ang panlilimos, at kanya namang naibigan ang mahiyaing hindi nanlilimos, nagsikap at hindi manghingi manlimos. At ang haya ay ugali rin. Ang haya ay ugali rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyaddu haya'an minal udara fi hadriha wa kana idza karahu shay arafa dhalik fi wajhi. Ang propeta Muhammad, ang propeta ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay mas mahiyain pa kaysa berhin na nasa kanyang silid. At kapag meron siyang wa kana idza karahu shay'un arafa dhalika wajhi. Kapag meron siyang hindi nagustuhan na bagay, ay makikita iyon sa kanyang mukha. No? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay disente, mahihiya sa kanyang sarili at mahinhin pa sa isang berhin sa kanyang kwarto. Kapag nakakita siya ng bagay na hindi niya gusto, ay makikita ito sa kanyang mukha. At ang hiya ay kasama sa mga antas ng iman o paniniwala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ang iman ay mas higit 70 bahagi. Ang pinakamataas nito ay ang pagsabi ng la ilaha illallah, at ang pinakamababa naman ay ang pag-alis ng mga bagay na nakakapinsala sa daan, at ang hiya ay bahagi ng iman. At ang Quran at Sunnah ay pinatunayan at pinupuri rin ang napakagandang ugaling ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya bani Adam, kad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allakum yatadakkarun. O mga angkan ni Adam, katiyakan lumikha kami para sa inyo ng kasuotan na inyong itatakip ang inyong mga aura, na ang kasuotang ito ay napakahalaga at magsisilbi rin itong bilang palamuti, at ang kasuotan ng pagkatakot sa Allah ang siyang tunay na nakakahigit na kasuotan sa isang mananampalataya. Sinabi ng mga mufassirun na ang libasut taqwa o kasuotan ng pagkatakot sa Allah ay ang hiya. At nabanggit sa Quran ang patungkol sa dalawang babae na tinutulungan ni Propeta Musa alayhi salam. Faja'at ihdahuma tamshi ala istihya, at dumating ang isa sa dalawang kababaihan na nahihiyang naglalakad, at sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang babala na ang mga sugo at propeta ay kanilang hinikayat ang mga tao sa pagkaroon ng hiya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta. Tunay na kabilang sa inabutan ng mga tao mula sa salita ng mga naunang propeta, kung hindi ka nahihiya ay gawin mo kung ano mang naisin mo. Ito ay may dalawang ibig sabihin. Una ay kapag hindi ka nakaramdam ng hiya sa iyong sarili na gumawa ng masama, ay gawin mo anong gusto mo. Ngunit kahihiyan ito para sa iyo. Pangalawa ay kung alam mo na walang masama sa iyong ginagawa, tulad ng pagsasala sa publikong lugar, ay huwag kang mahiya na isasagawa iyon. Yun yung ibig sabihin sa sinabi ng Propeta Muhammad, idza lam tastahi fasna ma shi'ta. Kung hindi ka nahiya, ay gawin mo kung ano mang naisin mo.
Ang isang beses na narinig ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang lalaki na sinasabihan ang isang lalaki na huwag mahiya. Sinabi sa kanya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Da'hu fa innal haya'u minal iman. Hayaan mo siya dahil katotohanan na ang hiya ay kabilang sa paniniwala. At sinabi rin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Istahyu Istahyu manillah haqqal haya. Minallahi haqqal haya. Mahiya kayo sa Allah ng tunay na pagkahiya. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na ang ugaling mahiyain ay may maraming kabutihan na bumabalik sa sinumang nagtataglay nito. Kasama sa mga kabutihan nito ay ang pagbubukas nito sa lahat ng mabuting bagay at pagsasara nito sa mga masama. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Ang hiya ay walang naidulot maliban sa kabutihan. Napakaganda at napapalamutian din ang hiya ang mga bagay. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana al-fuhsha fi shay'in illa shana, wa ma kana al-haya'u fi shay'in illa zana." Ang masamang salita ay isang bagay na dinudungisan ito at ang hiya sa isang bagay ay pinapaganda ito. Kabilang rin sa mga kabutihan ng pagkakaroon ng hiya ay ang pagsilong sa isang alipin sa lilim ng Allah sa araw ng paghukom. Dahil isa sa 7 uri ng tao na nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makakasilong sa lilim ng Allah sa araw na iyon ay ang isang lalaki na niyayaya siya ng isang babae may kapangyarihan at posisyon na makipagtalik, ngunit dahil ang lalaking iyon ay may hiya, siya ay tumanggi at kanyang sinabi sa babae, Inni akhafullah. Tunay, ako ay natatakot sa Allah at ang hiya ay dahilan din sa pagkapasok ng tao sa paraiso. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-haya'u minal iman wal imanu fil jannah. Ang hiya ay kabilang sa pananampalataya at ang pananampalataya ay daan tungo sa paraiso. O kayong mga mananampalataya, ang pagiging mahiyain ng isang tao ay palaging kapuri-puri kapag ito ay nasa katotohanan. Ang katulad nito ay ang pagiging mahiyain mo sa inyong Panginoon, ang naglikha sa iyo at nagbibigay sa iyo ng mga biyaya. Mahihiya ka sa Kanya dahil alam mong palagi Kanyang nakikita, alam niya ang iyong naisip at puso, naririnig Kanya at nakikita saan ka man magpunta at wala kang maitago sa Kanya. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِي وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْلَمُ مِنْ أَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Anuman ang iyong ginagawa o Muhammad sa iyong mga sariling gawain at kung anuman ang iyong binibigkas mula sa Quran ng mga talata at kung anuman ang ginagawa ng sinuman sa inyong sambayanan na mabuting gawain o masama ay tiyak na nababatid namin ito at kami ay nakamasid habang ito ay inyong ginagawa at walang anuman ang nalilihim sa kaalaman ng iyong Panginoon o Muhammad na kahit na kasinliit ng atomo dito sa kalupaan ay gayon din sa mga kalangitan kahit na maliit pa o malaki kaysa rito ay nakatala ito ng malinaw sa talaan ng Allah. Katotohanan, sino man ang magsaisip sa ayan na ito at ang realidad na ito ay mahihiya sa kanyang Panginoon na gawin ang kanyang mga ipagbabawal o ang iwan ang kanyang mga pinagutos. At katunayan na dapat ka ring mahiya sa mga anghel na nagsusulat sa inyong mga kilos at salita. Dahil katotohanan ng Allah ay nagtalaga ng 2 anghel sa bawat tao na palaging nakabantay sa kanila.
sa kanilang isinulat ang bawat mabuti at masamang ginagawa ng isang tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna alaykum lahafidin, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. At katotohanan, itinalaga para sa inyo ang mga tagapagbantay ng mga anghel. Mararangal at tagapagtala, kanilang nababatid anuman inyong mga gawa. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma'akum man la yufariqukum illa indal ghaibi wa hina tufsir rujula illa ahli. Wastahyuhum wa akrimuhum." Katotohanan na mayroon kayong kasamang mga anghel. Hindi kayo iwan maliban na kapag kayo'y nasa palikuran at kapag ang lalaki ay nakikipagtalik sa kanyang asawa. Kaya mahiya kayo sa kanila at igalang niyo sila. At katotohanan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinuman ang mag-iisip nito ay mahiya na maisulat sa kanya ang dalawang anghel ng isang masamang gawain. At mahiya ka rin sa iyong sarili kapag ikaw ay nag-iisa, huwag kang gumawa ng masama. Tinanong ng isang sahaba ang propeta Muhammad sallallahu ng Allah sa aming mga katawan, ano ang dapat takpan at ano ang hindi? Ang sagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatan, takpan mo ang iyong aura mula sa puson hanggang tuhod, maliban kapag kasama mo yung asawa. At nagtanong ulit sa bausugo ng Allah, paano kung ang isang lalaki ay kasama ang isang lalaki? Sagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung kaya mong hindi ito makita ng iba ay gawin mo. Kung mag-iisa lang siya, huling tanong ng sahaba at sagot ng propeta, Allahu ahaqqu an yustahya minhu minan nas. Ang Allah ang mas karapat dapat nakahiyaan kaysa sa mga tao. Kabilang din sa mga dapat mahiya sa kanila ay ang iyong mga magulang. Mahiya ka sa kanila sa pamamagitan ng pagsasalita, pakikipag-usap at pagtrato sa kanila ng maayos. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. At iyong Panginoon ay nagtakda na wala kang sasambahin maliban sa Kanya at maging mabuti sa pakikitungo sa mga magulang. Maging ang isa sa kanila ay silang dalawa ay kapang umabot na sa katandaang gulang. Nasa iyong piling, huwag kang mangusap sa kanila ng salitang kawalang galang tulad ng off at huwag mong silang hiyawan o sigawan, bagkus pangusap sa kanila ng salitang kapita-pitagan. At katunayan, na dapat ring mahiya sa mga tao, mahiya ka sa kanila na masaktan mo sila o makasakit ka sa kanila dahil sa iyong masakit na salita o ang libakin mo sila o ang masuntok o masaktan mo sila gamit ng iyong mga kamay. Nabanggit sa hadith, al-muslimu man salim al-muslimun minal lisanihi wa yadihi wal mu'min man aminahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Ang Muslim ay siyang ligtas ang mga Muslim mula sa kanyang dila at kamay. At mananampalataya ay sinumang panatag ang mga tao sa kanilang buhay at kayamanan mula sa kanya. Katotohanan mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ang pagkakaroon mo ng hiya ay dapat na mapanatili mo ito saan ka man mapunta sa iyong payanan, sa inyong bahay, sa iyong trabaho, sa iyong lugar, o saan ka man napunta, sa mga kaibigan mo at sino man, iyon ang magkakaroon ng hiya na ilalayo ka sa masama at dadalhin ka sa mga mabuti. Ngunit, kapatid sa Islam, iyong alamin na hindi lahat ng pagiging mahiyain ng isang tao ay makabuti sa kanya dahil may mga bagay na hindi dapat ikahiya ng isang Muslim, tulad ng pagtatanong patungkol sa kanyang relihiyon o kaya solusyon ng kanyang problema. Kapag mahiya ang isang Muslim sa paggawa nito ay hindi ito kapuri-puri. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kaya inyong tanungin ang mga taong pinagkalooban ng kapahayagan o kaalaman kung ito ay hindi nyo
nalalaman. At dahil dito, hindi napigilan ang mga sahaba, lalaki man o babae, na sila ay magtanong patungkol sa kaalaman na iulat ni Salama radhiyallahu anha, na may isang babae nagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ang babae ba ay maliligo kung labasan siya. Ang sinagot siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oo, dapat sa kanya na maligo. At si Abu Musa al-Ash'ari, siya ay pumunta kay Aisha radhiyallahu anha na may gusto siyang itanong. Sinabi niya kay Aisha, o ina ng mga naniniwala, may gusto akong itanong ngunit nahiya ko. O Abu Musa, ako iyong ina, huwag kang mahiyang magtanong, sagot niya. At nagtanong si Abu Musa, kailan po ba nagiging wajib obligado ang pagligo? Ang sagot ni Aisha radhiyallahu, kapag nilabasan ang lalaki, kapag nakapatong ang apat na parte ng katawan ng lalaki sa babae, ang kanyang mga kamay at ang mga paa, at kapag nagkadikit ang kanilang mga ari, ay magiging obligado ang pagligo. Kasama sa mga hindi kapuri-puri, pagkahiya, kapag mahiya ka sa mga utos na mabuti ay pagbawal ang masama. Dahil katotohanan ang pag-utos ng pagbabawal at dahil katotohanan ang pag-utos at ang pagbawal ng mga ito ay katangian ng Islam. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. At hayaang magkaroon mula sa inyong isang mabuti at huwarang mapayanag, mag-anyaya sa katotohanan ng kabutihan, nag-uutos ng kabutihan at nagbabawal ng kasamaan, at sila yaong mga matatagumpay. At hindi rin nararapat na hindi mo gawin ng isang wajib na bagay dahil nahiya ka sa mga tao, o di kaya gumawa ka ng haram dahil nahiya ka sa kanila, tulad ng kapag nahiya ka na magsala kasama ng jamaa sa grupo ng masjid dahil may ilang tao ron nahiya ka sa kanila. At katulad din ng halimbawa na ikaw ay magsisigarilyo o inom ng alak dahil nahiya ka sa inyong mga kasama kapag hindi mo iyon ginawa. Lumayo ka sa mga ganitong mga tao na nahihilain ka kanila sa kanilang mga hindi mabuting ginagawa. Huwag mo silang pakisamahan sa kanilang mga masamang ginagawa at sabihin mo sa kanila na mali ito. Payuhan mo sila at sikapin mong kunin sila pabalik sa tuwid na landas, at kapag hindi sila sumunod ay umuwas ka at layuan mo sila. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, sa pinakamalapit ng kahulugan at katiyakan, ito ay napaihayag na sa inyo sa aklat o ang Quran na kapag inyong marinig ang mga ayat, kapahayagan ng Allah na binibigkas at ito ay itinakwil at kinutya, huwag kayong makiupo o makisalamuha sa kanila hanggang sila ay pumasok sa naibang pag-usap. Kung kayo ay manatili kasama nila, katiyakan kayo ay matulad sa kanila. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maging mahiyain tayo sa lahat ng bagay. Magkaroon tayo ng hiya sa pakikitungo natin sa mga tao, sa ating pamilya at sa mga pakikitungo natin sa ating Panginoon. Ikaw na asawang lalaki, maging mahiyain kasi yung asawa, solusyon mo ang iyong mga problema na mahinahon at may respeto. Magkaroon ka ng hiya sa inyong asawa, sa kanyang pamilya, tratuhin mo siya at may kanyang pamilya na maayos. Sikapin mo marisolba inyong mga problema sa kahit anong paraan, matiwasay at maayos. Ikaw rin na asawang babae, maging mahiyain kasi yung asawa. Katakutan mo ang Allah at tulungan mo yung asawa sa paggawa ng buting mga bagay. Magkaroon ka ng hiya na hindi tratuhin ng maayos inyong asawa. Huwag kang magsalita ng masama at hindi totoo na ikakasama ng loob ng iyong asawa dahil ito'y kahihiyan. Kayong mga dumidisiplina sa mga kabataan, katakutan niyo ang Allah sa pagtuturo ng paggabay niyo sa mga bata. Turuan niyo sila lahat ng uri ng pagiging mahiyain upang magkaroon sila ng hiya sa kanilang sarili dahil katotohanan na ito ay mahalagang ugali sa Islam.
Kapatid, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid ko sa Islam, maging mahiyain ka sa lahat ng bagay, kahit sa iyong kaaway. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi na isa sa mga katangian ng mga taong munafik o hipokrito ay kapag sila ay nakikipag-away, ay nagiging marahas sila, nagsisinungaling sila, isinasiwalat nila ang mga kapintasan at kanilang kaaway at mamalilitin nila sila, hindi ito maari. Kung may kaaway ka, ay panatilihin mo ang pagiging mahiyain. Hingin mo sa kanya iyong karapatan at ng maayos, huwag kang gumawa ng kahit anong bagay na ikasama niya o ikakasama mo. Iwasan mong malagay sa kahihiyan. Kapatid sa Islam, huwag mong sa publiko ipagsabi, ikwento ang inyong mga kasalanan at kamalian na ginawa. Huwag mong ikalat ang mga masama mong ginawa dahil ito ang malaking kasalanan. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin wa inna min al-mujahirati ay ya'mal ar-rajulu bil-layli amalan thumma yusbiha faqad satarahu Allah wa yusmi wa qad satarahu Allah wa qad bata yasturuhu alayhi fayaqul ya fulan amiltul bariha kada wa kada." Lahat ng aking ummah, nasyon ay papatawarin ng Allah maliban sa mga muhajirun. Pinagsasabi, ang muhajirun sila yung pinagsasabi, pinagmamalaki ang kanilang mga masamang gawain. Ito ay kapag ang isang lalaki ay gumawa ng isang kasalanan sa gabi at dumating ang umaga na siya ay pinagtakpan ng Allah at kanyang sasabihin, "O fulan, gumawa ako ng ganito at ganyan kagabi." Katotohanan ang gawaing ito ay kawalan ng hiya sa sarili at ito ay nakakahikayat na gumawa rin ng kasalanan ang ibang tao. Hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ilayo tayo sa paggawa ng kasalanan at ang sa publiko ito. Hanggang dito na lamang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.